Number one, na dapat nakikita sa buhay natin, it's all about us, a true followers and believers of Christ. You and me must interpret God's love with genuine affection. Sabi po ng salita ng Panginoon, don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. Sa Tagalog, kinig kayo mabuti mga kapatid, nangungusap sa atin ng Panginoon. Maging tunay ang inyong pagmamahal. Ang tanong, tunay ba tayong nagmamahal sa Panginoon? Kung sinasabi nating tunay tayong nagmamahal sa Panginoon, sagutin niyo po yung pangalawa. Kinasusuklaman ba natin ang masama? Kasi ang sabi po ng mensahe ng Panginoon, maging tunay ang inyong pagmamahal, kasuklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ang mabuti. Alam niyo po ba, na sa mundong ito, in this world, the devil loves the word unity. Of course, we are Christian as well, love unity. Amen po ba? Gusto natin ng pagkakaisa. But the devil ignores the truth of righteousness. Sinasabi po dito ng sumulat, si Apostle Pablo, maging tunay ang inyong pagmamahal. At kung tunay ang ating pagmamahal sa Diyos, kasuklaman natin kung ano ang masama. But sad to say, there are so many Christians today, they embrace the unity and works of the devil for the sake of unity. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kung maging totoo tayo at manindigan tayo sa katotohanan, the truth will set us free. Palakpakan naman natin ng Panginoon. At ito ang hinahanap sa atin ng Panginoon, mga kapatid, to interpret God's love with genuine affection. That we must hate what is evil works. And if we are truly want to hate what is evil works, brethren in Christ, if we are to hate what is evil, we must, the word we must, kailangan gawin natin ito. We must practice the spiritual discipline of reading Scripture. That we must be regrounding our lives to the Scripture, sapagkat ang salita ng Diyos ang humahasa sa atin day by day. Amen. Nagbibigay sa atin ng direction day by day. So yun ang kinakailangan natin for us to discern the line between good and evil. It's only when we intentionally dive into the Word of God. Because the Word of God is the instructions of truth. That it's only to hate what is wrong, but we need as well to expose the consequences of doing or embracing what our evil practices are. And this is our duty, mga kapatid, because we are mandated as Christian. And it requires concentration and effort to help someone to become a better person, a God-fearing person. Palakpakan naman natin ang Panginoon. The second thing, brethren in Christ, dapat nakikita sa atin, or today, let's evaluate ourselves. Saan tayo kaya kabilang dyan? Are we that kind of people, kapag tayo nag-uusap, talk about the goodness of God, that will create comfort? But sometimes we speak about correcting, rebuking if needed through the Word of God, or we are just only part of the enemy's creates movement of lies. Sometimes we create lies, kasinungalingan. And sometimes we speak about goodness of God. The second point na dapat makita sa buhay natin, it's all about live in harmony and peace to everyone. Bilang isang mananampalataya, ito naman yung kailangan mong gawin. Yung sikapin mong mabuhay ng meron kaayusan sa kung saan ka komunidad kabilang. At magkaroon kayo ng kapayapaan. In verse 16 it says, live in harmony with each other. Don't be too proud
to enjoy the company of ordinary people, and don't think you know it all. Never pay back evil with more evil. Do things in a such a way that everyone can see you are honorable. Do all that you can to live peace with everyone. Ito naman yung lalabas na tayo sa comfort zone ng atin pong kapwa mananampalataya. Ito naman yun kung ano ang nakikita sa atin pagdating sa labas. Ano ang nakikita sa atin pagdating sa atin pong mga kumpanyang pinapasukan. Ano ang nakikita sa atin sa tuwing tayo nagsuserve, kung tayo nagninegosyo. Ano ang nakikita sa atin? Let's go back to the Bible. Ano bang pinapakita ng mga unang mananampalataya para nagkaroon sila ng harmony in helping one another? And this is one of the 5 favorite verses ng ating pong senior pastor. In Acts chapter 2, 43b and 45, it says, all believers live in a wonderful harmony, holding everything in common. Ang mga mananampalataya sa unang panahon ay namumuhay sila ng meron kaayusan sa bawat isa. At meron silang kaispan na iisa. And they sold whatever they owned and pooled their resources so that each person's need was met. Ang unang mga mananampalataya ay nagkaroon ng isang layunin na magtulungan. Tulungan ang mga nangangailangan at kung kinakailangan, magbenta sila ng kanilang ari-arian at ipamahagi sa mga nangangailangan. At according sa Bible, wala ni isa sa kanila ang naghirap. There are many of us today, we want blessings. Gusto natin pagpapala pero may mga pagkakataon maraming Kristiyanong madamot sa pagtulong sa kapwa. At maraming pagkakataon, there are so many Christians today, eto ang nakakalungkot. Pinaghirapan ko to, bakit ko siya tutulungan? Magpakita at magparamdam ng kabutihan na tanggap natin mula po sa atin pong Panginoong Kristo. Hindi lamang sa ating kapwa mananampalataya, that even our neighbors, the community we belong, paano natin i-represent si Kristo sa komunidad na atin pong kinabibilangan? How can we experience peace as well sa atin pong komunidad na kinabibilangan? Alam niyo po mga kapatid, in verse 13 it says, when God's people are in need, be ready. Ang sabi po dyan, when God's people are in need, that even yung ating pong hindi kapwa mananampalataya, pag nakita mo yung kanilang talagang pangangailangan, are you ready enough to help them? Ang sabi po dyan, live in harmony and peace to everyone. And the only way for us to do that is not just only to help those who are in need, not just only to practice hospitality, to show kindness, but those persons who persecute us, don't curse them. Pray that God will bless them as well. Amen. Ito yung dapat nakikita sa buhay po natin. Sa pamamagitan ng Ama sa kanyang dakilang pagmamahal sa bawat sa atin, sa pamamagitan ng sakripisyong ginawa ng kanyang anak, ang atin pong Panginoong Kristo. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayong oras na ito mga kapatid, it's all about the Christian lifestyle. Ang buhay ng isang tunay na mananampalataya na dapat nakikita sa buhay natin. Nagmamanifest sa buhay natin. At yung pangatlo, natin pong pag-uusapan ngayong araw na ito, it's all about strive to live. Sikapin nating mabuhay to conquer evil by doing good. Alam mo, pag merong ang kaaway, minsan yung kaaway mo, peaceful siyang natutulog, ikaw, abutin ka na ng madaling araw, kaiisip ko anong gaganti mo sa kanya. And that is the human behavior ng tao. Ang gumanti. Pero alam niyo po, babalikan natin ang Bible. Every time na nakakaranas po tayo mga kapatid, anong sinabi? Paalala sa atin ngayong oras na ito. In verse 19 to 21, listen carefully, brethren in Christ. Ang sabi niya, dear friends, never take revenge. Huwag tayong gumanti. Ang sabi niya, leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Instead, the scripture says, if your enemies are hungry, feed them.
If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Para nagbibigay ka daw ng apoy ng kahihiyan sa kanilang ulo. Kaya nga paalala ng sumulat ng Romans, verse 21, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Ang sabi po dyan, if your enemies are hungry, feed them. Madali bang magpakain ng kaaway? Madali bang mag-abot ng inumin sa kaaway? May mga pagkakataon din natin maiwasan, may mga conflict po tayo sa buhay. And even as Christian as well. Pero may mawawala po ba pag humingi ka ng tawad? Bumabagsak ba yung integridad mo bilang tao? Alam mo po ba na kahit tayo from the very beginning, hindi naman tayo unang humingi ng tawad sa Panginoon eh. Dahil ni isa, walang matuwid sa atin. But because of His great love, He sent His Son para sa atin. Alam niyo po mga kapatid, every time na pinapatigas natin yung puso natin para sa mga kaaway natin, nagbibigay tayo ng pintuan na mangibabaw ang kasamaan. Let's enjoy life. Forgive as God forgave you. May mga pagkakataon na sabi ng pastor, parang hindi ko kasi kayang patawarin. May mga pagkakataon na nakaranas din tayo ng mga problema na sama, hindi natin sukat akalain na mangyayari sa atin. Amen po ba? Pero ang sabi po ng mensahe ng Panginoon, in Romans chapter 8 verse 28, it says, and we know that for those who love, all things work together for good. For those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Kaya nga mga kapatid, napakahirap magpatawad, napakahirap mahalin ang kaaway, napakahirap tumulong sa mga kaaway, napakahirap bihisan, pero dati kaaway din tayo ng Diyos, tandaan mo yan. Pero binihisan tayo ng righteousness ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ng Kanyang anak sa cross ng Kalbaryo. Kaya pag nakakaranas tayo mga kapatid ng mga pagsubok sa buhay, nakakaranas tayo na meron tayong someone persecute us. The Bible talks about when someone persecutes you, pray for them. This is the human behavior. When someone persecutes you, you think about it, paano ka mag-create para magantihan mo siya. But the Bible speak about it. When someone persecute you, pray for them. May mga pagkakataon ba nalolobat yung mga cellphone ninyo? Nawawalan kayo ng connection sa isa't isa? Pero alam niyo po ba mga kapatid, the first ever cordless phone was created by God. He named it prayer. Kaya nga imbes na mag-isip ka kung paano ka gumante, yes, nakakaramdam tayo ng sakit, nakakaramdam tayo that sometimes talagang parang tayong binabagsak. Pero kapatid, tandaan mo, if you are with God, who can be against you? Sabi ng mensahe ng Panginoon, if we are in the presence of God, who can be against us? At ang sabi ng Panginoon, nagpe-persecute ka, leave that to the anger of God, the righteousness, anger of God. At yun ang kailangan natin. Kaya nawa, matuto po tayo. Masarap pong magpuri sa Panginoon. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin. Kay saya-sayang siya ay sambahin na wala tayong sama ng loob sa isang tao. Sharing the goodness of God. Ang pagpapakita ng kabutihan, pagpaparamdam ng kabutihan sa kapwa. This is the business of the gospel. Because as a Christian, we are mandated to bring people to God, to reconcile them to God, and to save them from the wrath to come. But the question is how? The Bible declares that we must imitate Christ. Do you agree with that? Kailangan sundan natin kung ano ang ipinakita ang halimbawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Brethren in Christ, the Bible states that many were called, but few were chosen. I hope and pray that you are part of that few are chosen to express, to explode the goodness of God sa ating pong buhay. And the only way for us to explode, to express the goodness of God, we must interpret God's love with genuine affection. Hate what is wrong and expose God's love. Kamuhian natin, kasuklaman natin kung ano ang masama at pagyamanin natin ang pagmamahal na tanggap natin mula po sa atin pong Panginoong Jesucristo. Let us strive to live harmony and peace to everyone. Let us bless those people who persecute us. Let's pray for those people who persecute us and always practice
hospitality. And last, let us strive to conquer evil by doing good. Mga kapatid, do not get tired of doing good. Do not get tired of expressing God's love. There are some point in our lives na nasasaktan tayo. Learn to forgive as God forgave you.